At kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven in the Holy Nations of God, para sa isa na namang pagayag ng aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban. Nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Alright. Ito, programa namin ito, ang subject nito na matatawaan ay yung mga pastor nangaral ng Evangelyo, nagkaroon na samahan. Ano ang pangalan ng samahan na yan? Kung hindi na isali ang partipasyon ng banal na espiritu, makagawa sila ng krimen. Tandaan nyo. Bakit? Ano itong banal na espiritu na sinabi ni Jesus na mga aaliw? Siya magbabantay sa kanyang mga tauhan. Na yan ang inutusan ng Diyos sa bantay. Ang tawag niya ay patron. Gabay. Papatnubay sa mamanampalataya. Maging pastor, patnubay niya yan. Dahil siya ang supervisor na iniltalaga sa iglesia ng Diyos. Kaya nga, binanggit ko na sa inyo Kaya nakagawa ng anomalya yung mga pastor na yan. Dahil yan ay binawal na ni Santiago 3:1 ng Santiago. Santiago, Kapitulo 3, talatang 1. Huwag maging guro ang marami sa inyo. Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalamang tayo tatanggap ng lalong mabigat na hatol. O, kita na. Bakit? Napakaraming guro. Milyon-milyon na guro. Bakit nakakagawa sila ng malya? Kagaya ni Kibuloy. Kahit na Villanueva. Bakit? Wala silang bantay na espiritu na itinalaga ni Kristo. Yung Holy Spirit na sinasabi ni Kristo na ipadala ng Ama doon sa San Juan 14:26. San Juan, Kapitulo 14, talatang 26. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susugoy ng Ama sa aking pangalan. Siya magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo aking sinabi. Ano kasi ang mga sinabi ni Jesus? Yung huwag kang magnakaw, huwag kang mababae, huwag kang malalaki, huwag kang mandarambong, huwag kang maging chismoso, at huwag kang gagawa ng anwalya, dahil ikaw ang letrang binabasa ng lahat ng mga tao. So, ano nangyari ngayon sa mga pastor na yan? May yaman na! Inayawan nila Espiritu Santo. Bakit? Mabubukya sila Sasawayin sila ng Espiritu. Sasawayin sila ng Espiritu. Kaya ayaw nila ang Espiritu. Gaya din ng Katoliko Romano. Ba't pinatay nila si Jesus? Dahil si Jesus ay maka-espiritong tao. At si Jesus ay propeta. At si Jesus ay propeta. At alam niya kung ano ginagawa ng mamamayan. Kahit nagmagtago pa sila, alam niya kung sino magnanakaw, sinong tulisan, sinong sinungaling. Get niyo? Kaya kayo mga bobo ng mga guru. Yan, natulan na kayo. Lalong-lalo ikaw, Kibuloy. Ayaw mo kasi Espiritu Santo Nagmamayabang ka. Ikaw, walang tao makapanik sa langit kundi sa iyo. Ano kami makapanik sa langit kung paniwalang ka namin, nengot? Di pupunta ka sa impyerno, kasama ka namin sa impyerno. Tanga. Huwag mo kaming gagawing tanga, ha? Kibuloy, ha? Matanda ako sa'yo, tandaan mo. 1985 ka lang. Ako, 1974 ako. Matanda ako sa'yo, kaya huwag mo ko lulukuin. Kung maluko mo ang mga taong walang malay, huwag mo kong dadamay, ha? Ikaw, Kibuloy, ikaw, ha? Ano ba yung pastor na yan sa Radyo Bandera?
si Brother Celso, Celso, Maverick. at Brother Baderick. Kayo mga guro, meron ba kayong banal na Espiritu Santo na pumapatnubay? So, yan ang tanong ko sa inyo para hindi kayo maging bubo. Magaling pa lang magbuwasa, nabasa nyo na buong Biblia, hindi nyo nabasa ito. Sinasabi ko sa inyo na sino man na gustong humingi ng Espiritu Santo, bigyan ng Diyos yan. Bakit kayo hindi may Espiritu Santo? Dahil umiiwas kayo sa Espiritu Santo. Hindi po, hindi sila bibigyan kasi gagamitin daw sa kalokohan. Kaya huwag nyo lulukin ng Espiritu Santo. Tanda nyo kung kayo luko-luko, huwag nyo idadamay ang Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo, kaya nga, Santo Espiritu Hindi Espiritu, demonyo yan Dahil dalawang klaseng Espiritu. Espiritu ng demonyo at Espiritu Santo. Alin sa dalawa gusto nyo? Espiritu Santo o Espiritu ng demonyo? Ano kasi trabaho ng Espiritu ng demonyo nito? Hindi ba siya ang manunukso? Ngayon, kaya nga natukso kayo Dahil sa Espiritu ng demonyo tinanggap nyo, ayaw nyo ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa kanyang pangalan. At siya magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpalala sa lahat ng sinabi ni Jesus. Alright. Bakit? Dahil yan ang kailangan sa iglesia. Mayroong Espiritu na pumapadlumay para matupad yung sinabi ni Pablo doon sa Roma 8:14. Roma Kapitulo 8, talatang 14. Sabagat lahat ng pinapagnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga ay anak sila ng Diyos. ang mga anak ng Diyos. So, wala kayong Espiritu Santo ng pagnuway, kaya anak kayo ng demonyo talaga. Guess nyo? Kaya wag na nyo ipapabliss yung mga sinasabi nyo kay Buloy Yung mga kayamanan niya, karangyaan niya, dinamo. Pabayaan nyo, dahil yan ay alok ng demonyo talaga sa kanya. Kaya ang Diyos niya ay demonyo. Kaya makagawa siya ng karahasan. Okay, ayaw ko nang ulitin yung karahasan na ginagawa niya. Nakakayang sabihin. Dahil ako'y pastor din. Tanda nyo Kaya po nasisira yung lahat ng mga kapastoran dahil sa ginagawa niya. Si Jesu Cristo ay pastor. Tanda nyo Original na pastor. Na gaya na siya ninyong gayahin. Ano si Cristo ba ng babae? Hindi ng babae yan. Meron nga po nag-comment sa atin, kagaya rin daw tayo ni Kibuloy. Tarantado nga yan, ingot. Kibuloy. Kaya sabi ko nga po si Kibuloy ba nag-uulam ng kape? Si Kibuloy ba nag-uulam ng toyo? O sige nga, tanong niya kay Kibuloy. Wala na, Kibuloy nyo. Huwag nyo ipaparis kay Kibuloy. Dahil kayo lahat ay kaparis ni Kibuloy. Matataw kayo na pera. Sumusunod kayo sa bulto. Sumusunod kayo sa taong inaalihan ng demonyo. Kaya kayo nagkaligaw-ligaw. Tandaan nyo nagko-comment kayo, kunwari, kayo ay totoo. Bakit? May banal na espiritu ba kayo? Na pumapandabay sa inyo? Sino yung banal na espiritu na yan na pumapandabay? Siya ang Ama. At yung arkanghel na nasa harapan niya. Milyon-milyon arkanghel yan. Dahil bawat isang arkanghel, kamukha ni Miguel, marami siyang tauhan. O si Gabriel naman, marami siyang tauhan. O si Rafael naman, marami siyang tauhan. Si Maragil naman, marami siyang tauhan. Limpak-limpak. Bata-batalyon ang hawak nila. O, kita na. O, paano ngayon yung mga espiritu na yan na binabaliwala niyo? Dahil sila ang gagabay sa inyo para hindi kayo magkasala. Dahil yan ang tinatawag ninyong Watcher. O, kita na. The Watcher. Taga-subaybay. Mata ng Diyos lahat yan. At sila nagre-report sa Diyos kung ano ang ginagawa ng kanyang bayan. At ang Diyos naman ay hatulan niya ang kanyang bayan kung sila'y masuwayin. Ganyan kami. Kaya kala nyo,
ligtas kayo dito sa Ebanghelyo. Nagmamarunong kayo. Kaya nga sabi ni Santiago huwag maging guro ang marami. Dahil kayo tatanggap ng kahatulan pag kayo nagkakamali. Bakit? Perfecto ba kayo? Diyos ba kayo? Perfecto? Sabi ni Ayaw Kuya, nyo Diyos daw siya. patnubay? Ayaw nyo ang gabay? So, kaya kayo, Espiritu Santo ay binigay ng gabay para wag kang magkakasala. Ngayon naman yung demonyo, tatabi dyan, naghanap ng pagkakataon. Baka ikaw ay maisahan niya. Yan ang tinatawag na manunukso. Okay, mabait ka nga. Pero pag nagkataon na nasingitan ka ng demonyo, makagawa ka talaga ng krimen. Tandaan nyo, ha? Kaya mag-ingat ang kanyang maalagad. Dahil yan nasabi ni Pedro, mag-ingat kayo dahil si Satanas ay nasa tabi ninyo, naghahanap ng masisila niya. Okay niya? Ang tanong ko lang po sa mga miyembro ni Kibuloy, wala ba silang mapakiramdam? Wala mangmang yung mga yan musmus Porque magaling magsalita si Kibuloy, humanga na sila. Ba't di nyo sinuri si Kibuloy? Kung kayo hindi tanga, ha? Wala naman kayong banal na espiritu. Akala nyo, nasa kanya banal na espiritu. Hindi ba sinasabi yan sa Biblia na suriin nyo ang bawat espiritu kung sila'y sa Diyos? Dahil maraming lumitaw na bula ang propeta sa sanlibutan. Kita na. Kaya mag-ingat kayo na huwag mailigaw sino man. Ngayon, nailigaw na kayo ni Kibuloy. Dahil di nyo sinuri si Kibuloy kung tunay nasa kanya ang Diyos. Bakit nagawa ng krimen kung talagang tunay nasa kanya ang Diyos at siya ang Diyos? Ang Diyos ba ay kriminal? Huwag niyang sisirain na reputasyon ng Diyos dahil sa gagawa niya. Tandaan nyo, ha? Lalo ikaw, kayo, nasa radyo mo, bandera, ang gagaling nyo magsalita. Pero hindi nyo alam kung paano tumanggap ang Espiritu. Paano? Walang magbibigay daan para ang Espiritu ay makababa sa inyo. Yan ang Malakias 4.1 ay 3.1. Basahin ba? Sige. Malakias, Kapitulo 3, talatang 1. Ang pagdating ng sugo ng Panginoon. Sugo lang ang makapaghahanda ng daan ng Panginoon. Kagaya ni Juan Bautista. Tandaan nyo nung binyagan niya si Jesus, sinong bumaba kay Jesus? Hindi ba banal na Espiritu? At yung banal na Espiritu ay nasa kanya. Okay. Walang maniwala na siya ay isang propeta at binabaan ng banal na Espiritu. Okay. At ang isang hindi po nila naintindihan, ang daan na inihandaan doon ni Juan Bautista, yung Panginoong Jesucristo yung daan, kaya nakababay banal na Espiritu. Talaga? Alam mo ibig sabihin yung daan? Tulay. Bridge. Na sinasabi yung kanta nyo, bridge over troubled water. Yung po mga medium o kaya kasangkapan o propeta. Kinantaban ninyo yan tulay para makababa ang Diyos dito sa lupa. Gagawa ka ng tulay niya. Ano yung tulay? Isang propeta. Tandaan nyo. Gaya ni Jesus. Gaya ni Moises. Bakit? Nakabababa ang Diyos kung wala si Moises. Kung wala si Moises, hindi nakababa ang Diyos ng panahon niya. Bakit? Dahil karapat dapat na si Moises ay kakausapin ng Diyos. Bakit? Dahil propeta na si Moises, nasa tiyan pa lang ng kanyang nanay. Tandaan nyo propeta na yan. Kaya dumating si Moises, sinalubong ng Diyos si Moises doon sa punong kahoy naglalagamblam. Ganon din po si Propeta Jeremias. Ganon din talaga. Si Jeremias. Ito Ganon po, din si Ezekiel. 1.5 ng Jeremias. Basahin mo. Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. So, ganyan ang pagkasilang ng tao.
nasa tiyan pa lang, kilala na ng Diyos kung sino siya. Kamukha ni Jesus. Kilala ng Diyos kung sino siya. Dahil siya si Abel, na pinatay ng kanyang kapatid na si Cain. So, kilala ni Jesus na may misyon si Jesus sa ibabang lupa. Kaya kahit na 14 na salin na siya, hinihintay pa rin niya ang isang anak na kagaya ni Jesus. Anak pa lang, ginagamit na siya. Tandaan nyo ha. Ito po, patotoo, Mateo 1, talatang 17, na 14 na salin ng Panginoong Jesucristo. Talaga? Basahin po ba natin? Sige. Mateo Kapitulo 1, talatang 17. Sa makatuwid, ang lahat ng mga salit-saling lahi, buhat kay Abraham hanggang kay David, ay 14 na salit-saling lahi, at buhat kay David hanggang sa pagdalang bihag. Sa Babylonia ay 14 na salit-saling lahi, at buhat sa pagkadalang bihag sa Babylonia hanggang kay Kristo ay 14 na salit-saling lahi. Okay na. Kung basahin niya yung Mateo, Kapitulo 1, ilan ang naging magulang niya? Bawat salin, mayroon siyang magulang. Bawat salin, mayroon siyang magulang. Ito po yung Mayroon siyang asawa. Ito po yung sinasabi nating kapangyarihan ng Ama na reincarnation. Talaga. Hindi kayo maniwala sa reincarnation? Anong meaning ang reincarnation? Pagkabuhay na maguli. Yes. Isis pagsilang na muli ng isang tao. Alright. Ngayon, dahil nagkasala ka, hindi ka makarating sa langit. Ngayon, pag ikaw ay natapos na sa bilangguan ng impyerno, saka ka tatanggapin sa langit dahil marilis ka na sa bilangguan at humiling ka na naman na ikaw ay sisilang. At kung isinilang ka sa isang pamilyang gago, hindi, gago pa rin kayo lahat. Kaya lang si Jesus, isinilang siya noong panahon ni Birhen Maria. Si Birhen Maria ba ay loko-loko? Hindi loko-loko si Birhen Maria. Kaya napalaki niya yung anak niya na banal. Naturuan niya ng kabanalan ng kanyang anak niya si Jesus. Kaya lumaki siyang banal. At siya ang pinakinabangan na lahat ng mga tao. Okay na. Ngayon, lahat ng mga pastor o guro sa ating kapanahunan, mayroon bang ganyan na pagkasilang? Wala. Wala. Kaya lumaki kayo. Ay, ewan ko. Bugok. May tililing. Ang kinangkinin nyo na kayong Kristo. Samantala, si Kristo nandun na sa langit. Kung ikaw ay sunod Kristo, mabuti pa, paniwalaan kita. Pero kung ang kinin mo na ikaw ang Kristo, never na maniwala ako sa iyo. Dahil si Kristo nasa langit na. Tandaan nyo ha. Ibig sabihin, Pastor, ang daming nagpakilalang sila yung Diyos sa lupa. O mga bugok, mga yan. Sila ba ang naglalang na tao? Nilalang ba nila ang pasangkatawan? Kaya huwag kayo magpapanggap na Diyos kayo lahat ha. Huwag nyo ko lulukuhin. Si Aram Akdam Aksadam. Dahil ang Diyos ko, nakausap ko na, nasa langit siya. At alam ko kailan siya bababa. Dahil yun ang sinabi niya sa akin, huwag mo akong tatawagan ngayon ha. Bababa lang ako kung gusto ko. Bakit? Kasi tuwing mag-mission ako, nakababa para diyan sa akin na sumasama. Siguro nagsawa doon sa aking paggawa ng mga kamalian nung bago pa lang ako dahil hindi pa ako perfecto. Pero inaalala niya ako. Ngayon, nung natuto na ako ng Ebanghelyo, iniwanan na niya ako at sinabi niya, huwag mo ko tatawagan, bababa ako kung gusto ko. Kaya yan ang ginagawa niya ngayon. Kapag gusto niyang bumaba, kahit na nung araw, nandito siya, kasama ang kanyang kasangkapan na hinanda ko. Nag-uusap kami. Tandaan nyo yan, hiwagan ng Biblia. So, kung hindi nyo alam hiwagan ng Biblia, huwag na kayo magguru-guruan, ha? Ililigaw nyo maraming tao.
Kawawa ang mga tao inakay nyo. Tandaan nyo So, sana, ibigay nyo sila na sa akin. Kung di nyo kaya pamamalaan sila. At kasama ko ang banal na Espiritu, kasama ko ang Panginoon, kasama ko ang Ama, alalayan namin lahat yan. Tandaan nyo Naawa lang po kasi kami sa lahat ng mga miyembro ni Kibuloy na mga napagluloko niya. Talaga. Nakaawa ko sa mga iniligaw niya. Nagpanggap siya na siyang Kristo. Nagpanggap siya na siyang Diyos. Nagpanggap siya. Kristo yun. Yung sinasabi niya na ako ang daan, Kristo yun. Walang makaparoon sama kundi sa pamagitan ko. Kristo yun. Ang sabi po niya kasi, lahat daw ng kaluluwa ng tao sa buong mundo, siya raw ang may-ari. Di Ama siya. Kita mo na. Masigit pa pala sa Kristo. Hinigitan pa niya si Jesus. Kaya yan ay sinungaling na pastor yan. Kaya dyan sa nagkamali. Kaya tinukso siya ni Satanas. Tandaan nyo. Nung angkin ng sininyan na siyang Kristo. Kaya sinubukan siya ni Satanas. Babae lang pinanubok. Kinagat na niya yung babae. Magkapatid pa. So, maliwanag na hindi na nakaya panunukso ni Satanas. Tandaan nyo Siya na yung Kristo, siya pa yung Diyos. Kung siya ang Diyos, bakit natukso ni Satanas? Tandaan nyo Kasi ang sabi po kasi niya, He is the anointed Son of God. Only begotten Son. Anointed pala. Tapos, sana ng Ama, may-ari. So, siyang sinungaling. Kaya si Satanas, sinubukan siya. Babae lang hinarap. Talo na ni Satanas. Tandaan nyo. Si Jesus, maraming babaeng kabataan ang lumapit sa kanya. Hindi natukso si Jesus, kapilanman. Tandaan nyo. Oo nga, may interes si Jesus sa kanila. Pero pinipigilan niya yon dahil yan ay kasiraan ng Ama. Dahil siya ay anointed Son. Tandaan nyo So, hindi natukso ni Satanas. Kaya naging manatiling tapat at siya ang tagapagmana at nagmana ng pagka-Diyos. Tandaan nyo. Basahin doon. Pilipos. Bagamat siya'y anyong Diyos. Pilipos, Kapitulo 2. Dahil yan ang talagang plano ng Diyos. Doon sa Genesis 1:26. Nalalangin natin, sabi niya, ang tao na kawangis natin at kalarawan. Sino kausap niya? Hindi naman nyo alam. Mga ingot kayo. Alam ko ang kausap niya. Ang mga planeta, ang inang lupa, at ang mga arkanghel. Sila ang katulong niya na lumalang ng tao na kawangis at kalarawan niya. Nung natupad yung pangako na yon, siya si Jesus. Basahin mo na sa Pilipos. Pilipos, Kapitulo 2, talatang 5 hanggang 7. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kita na. Hindi niya sinasabi na siya ay Diyos. Ikaw, Kibuloy, ba't sinasabi mo ikaw ay Diyos? Hindi ka ba namang nguy-nguy? May tililig. Lahat daw ng kaluluwa dadaan sa Kanya. Sige. Mabuti pa si Jesus. Hindi nagyabang. Hindi niya inangkin. Yung ganong uri na pananalita. Sinabi niya, ang aking Ama. Ikaw, Kibuloy. Ikaw ang Ama mo. Sarili mo, bugok. Paano raw hindi dadaan sa Kanya lahat ng kaluluwa? Kung siya ang Ama, di siya mismo Ama niya, sarili niya. Di may tililig. Hindi niya sinasabi niya, paano daw hindi dadaan lahat sa Kanya kaluluwa? Sa Kanya siya raw may-ari ng lahat ng kaluluwa. Kaya nga, may tililig siya. Ibilang ko na yun, sympathetic. Kibuloy. Mental. Sa mental. Siya Diyos pala, tapos, yung Diyos. Siya si Kibuloy. Kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Yan, si Jesus.
hindi nagmayabang. Nag-anyong alipin. Alam niyo alipin? Utosan. Pag sinabing, gamutin mo nga ako, gagamutin ka. Linisin mo ako. Linisin ng tao. At palibas ay nasumpungan sa anyong tao. Siya'y nagpakababa sa kanya sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Si Kibuloy ba? Nagpakababa ba? O nagyabang na? Kita na. Yan, porque hindi nyo alam ang Biblia. Niloko kayo ni Kibuloy. Kawawa naman kayong mga tawan niya. Sabagay, kung di kayo kayang pamalaan ni Kibuloy, lumipat kayo sa akin. At kasama ko ang Ama, napapadnubay sa inyo at aalayan kayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Ano yun, ha? Yan ang pangako ko. Lalong-lalo na po yung mga hininga niya na 50,000 kada isang tao. Isang pamilya ba yun? Isang miyembro? Lahat. Pinagnegosyo niya. So, tama yung sinabi ni Jesus. Wala na siyang mamanahin sa langit dahil nadanggap na niya ang ganyang gantimpala. Paano makabanig sa langit yan? Sa impyerno talaga pupunta siya. Kawawa naman yung lahat ng mga miyembrong na... Kaya kayong mga miyembro ni Kibuloy, tandaan nyo ha, mas matanda ako kay Kibuloy. 1975 pa ako sumilang sa panampalataya. At hindi ko inangkin na ako ang Diyos at ako ang Kristo Jesus. At ang isa pa pong makikita nyo rito, mas nauna pa yung pastor. Tandaan nyo ha, ako'y sugo lamang nakakandilin ng kaalaman at unawa. Get nyo? Hindi ako Diyos, hindi ako si Kristo Jesus. Pero sabihin ko sa inyo, ako si Kristo, pero hindi ako si Kristo. Tandaan nyo ha. At ang kaiba po ng pastor kay Kibuloy, si pastor po ay hindi na meron ng tao, kaya tingnan nyo po yung simbahan namin para lang isang dampa. Yan po yung katotohanan. Talaga, kung talaga matalino sila, isipin na lang nila. O kahit na hindi mo na sabihin, hindi kasi marunong magsiyasa naman yan eh. Basta gwapo, hinahangaan. Ako hindi gwapo, tandaan nyo ha. Pangit ako talaga. Sabagay, kung makita nyo ako ng kabataan ko, talagang maingkanto kayo sa akin. Dahil ako talagang gwapo. Pero nagpapangit ako, tandaan nyo ha. Dahil sa kagwapoan ko, wala akong makakay na tao. Nagpapangit ako. Yun pa lang. Dahil ang isang gwapo wala. Yan ang tinitingnan ng mga babae. Kaya ako nagpapangit. Dahil wala akong nababanal na mga babae. So ngayon, ayun na, yung mga binala ko. Marami na sila. Kahit na hindi kasing dami ninyo. Pero marami na silang iniligtas na tao. Tandaan nyo ha. So, kung kayo'y nasira at tiwala nyo kay Kibuloy, nandito kami, nakahanda na kami. Sabi nyo, Kingdom of Jesus yan. Ito, Kingdom of Heaven ito. Kasali lahat ng mga banal. Tandaan nyo na, Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God. Yan ang aming pangalan, titulo. At kaya kung Holy Nation kayo, tatanggapin namin kayo, kahit na sino kayo, kahit na makapalpa sa mukha nyo kasalanan nyo, patatawarin namin kayo. Tandaan nyo ha. Gaya na sinabi ng Diyos, kahit na makapalpa, kasindigan na pula ang kasalan mo, patatawarin kita at pakikinisan kita gaya ng balahibo ng tupa. So, si Kibuloy ba? Ang nangyari po kay Kibuloy, yung nasa Isaias 56:11, yun ang talagang... Si Kibuloy ba? May nagpatotoo ba siya na siya'y sugo? Wala naman nagpatotoo na siya'y sugo eh. Pinatotohanan niya sarili niya. Sinasaksayan lang niya sarili niya. Nagyayabang siya. Kaya na sino sa mga pastor? Pastor ng Iglesia ni Cristo. Yung mga sinasabi niyong pare ng Katoliko. Lumapit kayo sa akin.
para magpalitan tayo ng kuro-kuro. Okay? Mag-aral lang tayo para palitawin natin yung totoo, mas totoo, at pinakatotoo. Tandaan nyo dahil yan ang talagang inutos ng Diyos. Ang totoo, at mas totoo, at pinakatotoo. Diyan tayo pupunta, kung sino talaga totoo. Alright. So, marami pa ako sasabihin. Kaya lang, kaya na sinasabi ko sa inyo, ang hula, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, ay dumating, ay papatubayan niya kayo ng buong katotohanan. O, katotohanan ba sinabi ko sa inyo? Para mapatubayan ko kayo at hindi siya magsasalita ng kanyang sarili, kundi anumang kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at ipayag niya sa inyo ang panahong magsidating. Alright? Kaya kung kayo mga sinungaling, siguradong apoy na naglagablab ang nagsiintay sa inyo. Dahil pag ikaw, sinabi mo ikaw ay Diyos, sinungaling ka talaga. Nilalang ka lang ng Diyos, nagpanggap ka na Diyos. Ibig sabihin po pala, siya yung nirereklamo ng ama. Kung ako ay ama, nasaan ang aking dangal? Ninakaw mo na. Ninakaw mo na yung dangal ng ama. Nasalip sana yung ama yung pinupuri nila. Gusto mo ikaw ang purihin ng taong bayan at ng yung mga mananamba. Pwede rin. Kung hindi siya nagkamali. Dahil sa amin ng Diyos lalangin natin ang tao sa ating wangis at kalarawan. Nung nakawa siya ng krimen, kalarawan ba siya kayo ng Diyos? Ang Diyos ba ay makasalanan? At yun po mga bagay na yun na ginawa ni Kibuloy, bakit hindi makita ng kanyang mga mananampalataya? Ay tanga sila Binawla-bula sila ni Kibuloy. Ang galing kasi magsalita. Ito po, papasok po dito yung tunay na pastor sa huling mensahe po natin. Juan Kapitulo 10, talatang 11 hanggang 16. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi pinagmamalasakit ang mga tupa. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ko gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ang Ama ay pagkakilala ko at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Okay na. Yan si Jesus. Yan ang dapat gayahin. Huwag, kung anong ginawa ni Jesus, gawin din natin. Bakit si Jesus ba'y ng babae? Si Jesus ba'y ng gahasa ng babae? May Diyos bang gano'n, ng gahasa? Okay, tandaan nyo Ito, sasabihin ko sa inyo, wala kayo nakita na balita na si Jesus ay gumawa ng kanyang mga bagay. Tingnan nyo, last supper na lang. Sino ang babae nakahiga sa kanyang balikat? Ayan, si Magdalena. Tandaan nyo Sino si Magdalena? Siya ang kanyang naging asawa. Nabalita nyo si Magdalena, isang pukpok. Pinatawan niya kaya nagpukpok. Basta, dalisay ang pag-ibig niya at siya'y banal. Minahal niya si Magdalena at si Magdalena ay banal. Tandaan nyo dahil kay Jesus. So, ganyan sana ang tao. Banalin mo ang asawa mo. Para sa ganon, mabanal din lahat ng kasamaan mo. Dahil ako, mayroon akong asawa. Tandaan nyo nasa langit na. Kasama-sama ni San Miguel at lahat ng mga santa sa langit.
Ayan, ay patutunayan ko sa inyo. Binanal ko siya. At marami pang iba, tandaan nyo. So, para mapatunayan yung mga bagay na sinasabi ko, lumapit kayo. Huwag kayong magbibintang. Makinig kayo. Dahil na wala kayong paniniwala, makinig kayo. Dahil sabi ni ito po sabi ng Solomon, Panginoon. ang paniwala ay magpasimula sa pakikinig. Sana po maintindihan po ito ng mga mananampalataya ni Kibuloy. Juan Kapitulo 10, talatang 16. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ng aking tinig. O baka isa kayo sa mga tupa ni Kristo. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. O si? Pastor nakakandili na kaalaman at unawa. Yan, yun. Ngayon, baka kayo ang mga tupa ni Kristo na wala sa kuralan. Kaya lumapit na kayo. Dahil yan ang pinapanap sa amin. Hanapin mga tupang nawawaglit sa sambayanan ni Israel. Okay na? Kaya baka kayo mga tupang nawawaglit, lumapit kayo. At makilala namin kayo. Dahil meron kaming tagasiyasat na propeta. Para malaman namin kung kayo mga tupa nga talaga. At aalagaan namin kayo. Dahil yan ang tungkulin namin na tinanggap sa Diyos. Alagaan na kanyang mga tupa at ilagay sa kuralan para magkaroon lamang isang pastor at isa lamang kawan. Sino yung pastor? Hindi ba si Jesus? Ito po ang utos niya, Mateo 10:5. Sige, basahin. Ang labing dalawang ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa linmang daan ng mga hintil at huwag kayong magsipasok sa linmang bayan ng mga taga-Samaria, kundi bagkos magsiparoon kayo sa mga tupang nangawawaglit sa bahay ni Israel. Sino si Israel? Hindi ba yan ang nagmana sa kapangyarihan ni Abraham na siya si Jacob at meron siyang 12 anak at isa lamang doon ang maka-espiritu na siya si Jose na yan ang nagpayaman sa Egypto dahil sa panghula. So alalanin nyo. Kaya saan ka na Israel? Sa panahon natin, iisa lang ang grupo na mayroong banal na espiritu na yan ang mga tinatawag niyong espiritista. Dahil sumasamba sila sa espiritu. Tandaan nyo kayo kung wala kayong sinasamba na espiritu, hindi kayo tunay na espiritista. Dahil si Jesus ay siyang kauna-unang espiritista ng panahon niya. Kagaya ni Moses, kagaya ni Adan, kagaya ni Abraham, na sila ang lahing espiritista. Naniniwala sila sa espiritu. Okay na. Ngayon, sa panahon natin, sino ang mga tunay na espiritista? Yung mga ginagabayan ng espiritu ng Diyos. Sila ang tunay na espiritista at mga anak ng Diyos. Okay na. So, sana magising na kayo dahil ang panluloko ng ebanghelyo ng inyong mga pastor na loko-loko, iwanan niyo na yan para iparinig ko sa inyo ang ibang ebanghelyo na siyang natutuhan ko sa Diyos, na siya ang katotohanan. Okay? Kaya kayo lahat ng angkan ni Kibuloy, lumapit na kayo. Dahil marami na lumapit sa akin na angkan ni sino yan? Villanueva. Dahil si Villanueva, laos na rin. Wala na siyang kapangyarihan. Mula nang inatulan niya mga espiritista, tanda nyo, 1985 pa. Yung isa pong mananampalataya ni Villanueva na born again, na lumapit kay pastor, nakakaramdam na po siya ng mga presensya talaga ng mga banal na espiritu. Nandiyan na, tinuruan ko na siya. At nakita raw po niya yung Ama tsaka yung Panginoon. Kaya kumari lang, siya na ang pakinggan nyo. Kalimutan na niyo si Villanueva. Ano pangalan niya? Si Miss Rina Ramos. Ayan. Nasa Membro Taiwan. niya yan Villanueva.
Indaralan ko na yan, binigyan ko na siya ng Espiritu Santo, makinig na kayo sa kanya. Tandaan nyo ha. At marami pa ang itatayo ko kung lumapit kayo. Okay? Yan ang privilege yung ibibigay ko sa inyo habang may panahon pa. At yung isa pong Katoliko, yung taga Paranaque, Talaga. meron na po siyang pangitain ngayon. Nakakapanaginip na siya ng mga Yan, ang pangitain. Katoliko yan. Pero Si Mami Linda. tapat na siyang mananamba. At mayroon na siyang banal na Espiritu na ibinigay ko. Nandyan sa Maynila. Nakita ro niya yung mata, yung ama. At meron na rin kong binigyan ng Espiritu Santo. Nandun sa, ano pangalan yun? Canada, Sa si Lorna Canada. Jimenez. Manggagamot na siya. Dahil siya ay caregiver. At sa kanyang pinamamahalaan, kakaunti lang ang namamatay. Dahil humahaba ang buhay nila. Kahit na natulan na sila kamatayan, humahaba pa rin ang buhay nila. Dahil mayroon silang tagapagligtas na si Net Jimenez. So, mayroon siyang Facebook. Kumunik kayo sa kanya para maturuan kayo. Dahil sinabi ko sa niya, kung ano itinuro ko sa iyo, ituro mo rin sa kanila. At sabi niya, opo. Kaya, kumunik na kayo sa kanya. Kaya nga po ito yung sinasabi ng pastor, kung nais niyo maging propeta, gagawin niya kayong propeta. Talaga. Kung nais niyo maging manggagamot, gagawin niya kayong maging manggagamot. Talaga. Dahil yan ang binigay ng Diyos sa akin na tungkulin. Tandaan nyo na ang biyaya ng Diyos ay ibibigay ko sa inyo para matupad yung sinabi ni Jesus. Ang Ang kaluwalhatian. kalawalatian na ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila ay maging isa. Nagaya ng Gaya naman natin ay isa. Yan ang plano ni Jesus. Pagkakaisa, ha? Kaya ang buhay na walang hanggan nandun, John 17. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Get nyo? Kaya si Kristo, larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kung tinanggap mo raw si Kristo, tinatanggap mo rin ng Ama. Kagaya ng ginagawa nila sa akin. Tinatanggap nila ako, tinatanggap nila ang banal na Espiritu. Get nyo? So sana, magising na kayo, katotohanan na. Huwag na niyong pakinggan yung marami pastor na may tililing. Inililigaw lang kayo. Tandaan nyo. Sinula ni Jesus yan, marami magsilitaw na mula ang propeta at ililigaw ang marami. Alright. So ito po yung ating humaba po. Ito po yung pinakahuling mensahe po natin. Juan Kapitulo 15, talatang 5 hanggang 7. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Okay na. Kung ang sino man ay hindi nananatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog. O yan na si Chibuloy, matatapon na. Matutuyo na yan, tandaan nyo. Kamukha ng pagkatuyo ni Villanueva. Mawawalan na kayo ng biyaya. Tandaan nyo. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong bigin at gagawin sa inyo. So, anong gusto nyo? Maging Makilala nyo propeta, ang Diyos? Kung hingin nyo na makilala ang Diyos, ipakikilala ko siya sa inyo. Tandaan nyo, ha? Ayun po yung nasa hula talaga. Papagpisanin mo sa akin ng bayan, bababa po yung Ama at kanyang iparirinig ang kanyang salita sa lahat po ng mga tao pang mga tayo mag-aral na matakot sa kanya. Okay? So, hanggang dito lamang. Para hindi kayo malito, iiklihan ko lang ang aking mga sasabihin. At yan ay patutulayin ko sa inyo. Basta lumapit kayo sa akin. Okay? Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa patuloy po ninyong pakikinig ng mga tunay na aral at katotohanan ng pastor. Ang pastor na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon Diyos ng ayon sa kanya kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan ay ating tinataas sa ating pong dakilang Ama at sa ating Panginoon Jesucristo. Siya nawa.
Maraming salamat po.